Ang una natin magpatotoo sa kabutihan ng Lord sa buhay niya ay walang iba kundi si Sister Sylvia. Yes, Sister Sylvia, ang taong pinagpala. Hindi na ako siya ng pagkakapala. Ng Panginoon, maraming salamat mga kapatid. Pinupuri ko ang Panginoon sa oras na ito sapagkat naghahabulak ng oras. Bastos na. 2:18 ako dumating. Sabi ko, nagmamadali ako. Magpapatuturo ako. Sabi ko, purihin ang Panginoon sapagkat tomorrow may paghahanap kami sa barangay. May paghahanap po kami sa barangay ng mga titik, mga posisyoner. Ngayon, aalamin namin kung ano ba ang magiging magiging ayos o ano ang gagawin. Kung sila ba ay magpapatuloy pa o ikatok na at magpatuloy na lang sila at kayo may titulo na. Mga ganun ang bumubuo sa isip namin. Ngayon, paano ko harapin? Ngayon, may isa pa, ang kapurihan ko sa Panginoon lahat. Kahit ang maraming problema na hinaharap ko sa ngayon, binigyan niya ako ng kapayapaan. Na hindi katulad sa dati, wala pa ako kay Shaddai. Naku, ang talagang away kong away, bira kong kera. Ngayon hindi, payapa lang ako, easy. Feeling beauty. Kasi masirang beauty ko pagka ako ay magalit. Ngayon, yung tao, sabi kong gano'n, Lord, ano ba, bakit ganito ang dinaranas ko? Wala naman po akong in-approach na masama sa taong ito sa nangungupahan sa lupa. Mayroon lang ako, sabi kong gano'n, sinabi sa kanya, nagtanong, nagalit sa akin, hinabol ako ng saksak. Well, yun ang shortcut ko lang yun. Ngayon, nagkapalitan kami ng diskasyon. Sa takot ko, binato ko siya ng bato. Dahil pagka hindi ko batuhin, susurin niya ako, patayin niya ako saksakin niya ako doon sa halamanan ko. Ganito ba talaga pa ang gagawin ng mga tao? Alam mo sinasabi ng Panginoon na nagpasubo ang Diyos ng mga alipin upang kunin ang kanyang mga kanyang bitita o kanyang pakinabang. Kaya ang ginawa ng mga katulong sa lupain ay binugbog, tapos may pinatay pa doon. Sabi ko, buti hindi ako pinatay. Sabi ko gano'n. Salamat Panginoon na pinakaligtas ako. Ngayon tomorrow, may pagharap ka na ayusin. Kasi, ayusin lang. Ano ang gagawin kong pakikiharap? Sa kapatiran ng Diyos, ipinatalaga ko ang puso ko sa Kanya. Nanaway siya ang magkaroon ng karunungan para sa pakikipag-conversation sa respondent na aking inireklamo ng pananaksak. Well, sabi ko, ano ba ang gagawin kong pakikiharap? Lord, hindi ako marunong. Ang karunungan ko kasi, very popular ako Very popular ang aking karunungan. Sabi ng iba, napakataray ito. Yung katarayan ko, may kabutihan. Sapagkat marami ako, ginawa ang Diyos na ako ang ginamit. Hindi ako may gawa, pero ang Panginoon. Pinupuri at pinasasalamat. Tumuro nawa, Lord, ipinatalaga ko nga. Itong si Anita Monges, binanggit ko na kasi 3 times na itong niya sa aking pananakit, pagmumura, paglalait, at pinapalayas niya ako sa sariling lupa na pinatititulo. Now, ito ay public na ngayon kasi sabi kung hindi makinig sa pakiusap, dalhin mo ang kapatid mo. Dinala ko si Brother Ruben. Nakinig nung una, inulit na naman po ang mga panglalait, pananakit, at ngayon may panghahabol na ng saksa. Kaya, dinala ko na sa hukuman. So, nawa, yung pagharap ko sa hukuman, nandoon yung aking puso na kung ano man ang kapusapan, ako na mismo ang nagsabi sa ating investigador ng Taytay by Barangay Dolores, Ma'am, kaya nyo kami ayusin. Kasi malambot ang puso ko. Kasi nandito si Kristo. Kahit ano pa ang ginawa niya sa akin, nakahanda naman po ako magpatawad, Ma'am Arcel. Nangyari na yon yung usapan niya. Opo naman, kaya ko kayong ayusin. Kaya nga po, Ma'am, sabi ko gano'n. Kung ano man ang magdarap ng bukas, sabi ko gano'n, nawa ipagkaloob ng Diyos na ang puso ko ay patuloy ako magpatawad. Pero hindi ibig sabihin nagpatawad ako ay isang kawalan o isang paraan na ako ay talo. Hindi po, magpapatawad lang ako dahil sa malasakit ko sa banal na dugo ni Kristo, sa banal na Espiritu, sa banal na mga kapatid na naniniwala sa akin, libo-libo. Kaya ibibigay ko ang aking puso kung sakaling minura niya ako, sinaktan niya ako, nabot ko saksak, kung ano ang sabihin na musgado ng hukuman o ng Panginoong Diyos sa oras na yan, ay ibibigay ko ang kapatawaran
kapatawaran ay ibibigay ko pa rin po. Kasi kailangan ko po ang kapayapaan ng buong, lalo na ang marelo. Kailangan ko po na malasakitan ang mga tao na nanalig sa Diyos. Kaya sila at ang aking mga anak, mahal ko, ayaw ko silang mapaaway at ayaw ko kayong mapaaway. Kaya ang Diyos ang aking binibigyan ng importansya at ang mga banal na santo at santa sa ngalan ng Jesucristo. Nawa ito ay magbunga at nagbunga na nga. Tinanggap ko na ngayon din ang kasagutan at ang prayer na po ako. In Jesus' name, Amen. Kababaan mo, Sister Magandang Cynthia. kwento mo, Sister Cynthia. Updated talaga kami. May mas mother. Ang susunod, Ang sinagaling. At kasama na natin ngayon na aking kapatid, si Sister Evelyn. yes, ikaw na. Ikaw ang pinag-aaral na sa lima lamang Panginoon. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa ating lahat, lalo na kayaw yung sabay. Pakatotoo ko lang po, noong September 8 ng gabi, hinulog po ako sa hospital, sa Doctor Hospital. Hindi ko po alam, kupay ay nakalaki. Akala ko po, yung nagbuhat sa akin, isa lang, yung anak kong lalaki. Yung pala, apat sila ang nagbuhat sa akin. Hindi ko po alam, pero sumisigaw ako. 1 plus 1 equals 3. God help me. Power, power, power. Hulihin sigawin sila. Sinugod po ako 9 o'clock ng gabi. Pagdating po ng 1 o'clock, nakalakad na po ako muli. Punta na po ako sa siya. Kaya, thank you talaga sa kurihan. Kaluwa na niya ay pinabalik ko sa pangalan ng ating Panginoon Jesus na anak niya. Kaya, kanina po, sinusubukan na naman ako ng ulan. Parang ayaw na naman ako papuntahin. Hulihin siya, Lord. Sumigaw ako. Ulan! Kalakasan ko, kagalingan ko, itong ulan na ito. Ay, wala po ako kasama. Alam ko, Lord, kasama kita. Kaya hulihin siya, siya dahil nagbili po ako ngayon. Salamat po, Panginoon. Salamat sa Diyos, pinagaling ka. Wala namang bagay na mahirap sa Diyos, pero may dalawang uri ng mahirap daw. Narinig ko lang ito ng picture ko nakaraan. Dalawang uri ng mahirap. Yung mahirap na hinahos, kinaka mo sa buhay, tsaka yung mahirap, kausap. Nasusunod pa, Lord, papatotoo. Ang ating kapatid na si Sister Ninja. Yes, ang ating sister, yan, yan ang celebrate. Hallelujah! Thank you, Lord. Salamat sa Diyos. Sa Diyos ang pagpurihan. Isa pong achievement para sa akin yung every Sunday nadadala ko ang aking pamilya sa isang misa, Holy Mass. Thank you, Lord. Yun po ay matagal ko ng pangarap na maisama ko ang Brother Beth at ang aking mga apo at ang aking mga anak sa Holy Mass na ginaganap sa simbahan. Okay, hindi naman po sa simbahan yung ginaganap, pero alam ko po ito ay Holy Mass. Nandun po kami sa 2 months na po kami nandun sa Walter Mart. Nakasama ko ang aking mga anak at mga apo. Kasama ang Brother Ruben. Ang Brother Ruben po ay hindi po yan talaga nagsisimba. Hallelujah. Kasi kahit po doon sa atin, siya pa ay nandun sa traffic. At pag Sunday naman daw po, busy siya kay Sister Sylvia sa kanilang kalupaan. Puri ng Diyos. Amen. So, nagpapasalamat po ako sa Diyos, sa Panginoon dahil answered prayer po ako ng aking mga anak ay madadala ko sa Holy Mass. Na alam ko na ito po ay isang napakalaking blessing para sa isang pamilya. Praise the Lord. At yung pong itinalaga ni Sister P, Sister Pilar, na kami po every first Sunday of the month ay nandoon. Although hindi ko naman po yung may papangako na lagi kong kasama ang buong family sapagkat ang aking pong anak na
pulis ay laging may duty, hindi consistent ang kanyang duty. May duty po siyang Sunday. So, ibig sabihin, paminsan-minsan nakaka-absent siya, paminsan-minsan din yung aking anak na may business ay kahit linggo po sila ay nasa kanilang trabaho. So, hindi ko rin po may kakamaki kay Lord. Subalit, yung paminsan-minsan na nakakasama ko sila, ito po ay isa ng katagumpayan para sa akin. Salamat sa Diyos. Hallelujah. God will make a way. Kasi yun na yung price mo sa kay Lord sa ginagawa mo pag-akay sa kanila. Si Lord ang gagawa ng paraan para lagi kayong present mo. Ang gawin ko na gagawa mo. Ibang-iba ang ano yung biyaya, Sister Mike. Kasi Marami ka nakalay na mag-gift para galit kay Lord. sabi nga, the families prays together. Stays together. Eat together. Ay, hindi naman nagtatakihan sila. Bless na lang si Sister Elia. Ang susunod natin magpaputoo sa kabutihan ng Lord sa buhay niya, ang aking Sister Pauline. Sister Pauline, isa pa. Pinaghi mo na ang Lord. Thank you, Lord. Thank you very much. Maraming salamat. Magandang hapon mga kapatid. At napakaganda ng aking sagot ng aking Panginoon sa araw nito sa akin. Babasahin ko sa iyo. At nagpapasalamat dahil kanina sa aming pag-deliver ng Divine Mercy sa bahay-bahay sa ating bahay. Awa ng Diyos, kami magandang panahon at tinugon din niya ang aking panalangin na, Lord, maraming aanihin, ngunit ko kunti ang mag-aani. Padalhan mo ako yung mag-aani, Lord. Awa ng Diyos, may dalawang sumama sa amin. Kaya, thank you, Lord. Maganda ang aming kasama namin kanina. Masaya ang aming pagpupuri sa Divine Mercy. Iba pa, si-share ko sa inyo itong answer ng Panginoon sa aking panalangin. Sabi niya dito, ingatan mo sana ako, O Diyos, sa iyo. Ako manganganlong at magtitiwalang lubos. Ang sabi ko kay Yahweh, ang Panginoon ko, kabutihang tinatamasa ko, lahat ay mula sa iyo. Mga lingkod ng Panginoon, dakila at mararangal, sila'y nagmula sa iba't ibang bayan, ligaya ng sarili ko, sila'y nakapusan. Ikaw lamang, Yahweh, ang lahat sa aking buhay, lahat ng kailangan ko ay iyong binibigay. Kinabukasan ko ay nasa iyong mga kamay. Mga kaloob mo sa akin ay kahanga-hanga. Napakaganda ng iyong pamana. Pinupuri ko si Yahweh, nasa akin pumapatnubay at sa gabi, sa budhi ko siya ang gumagabay. Alam kong kasama ko siya sa tuhina, kaya't ako'y nagdiriwang, puso't diwa ako'y nagagala. Hindi ako matitinag pagkat ako ay panatay. Pagkat di mo tutulutan ang mahal mo ay masadyak sa daigdig ng mga patay at doon maaanak. Ituturo mo ang landas na putungo sa buhay, sa piling mo'y madarama. Ang lubos na kagalakan, ang tulong ni Yahweh, lubos ng ligaya at walang hanggan. Amen. So, yan po ang tugon ng Panginoon sa aking panalangin. Amen. Salamat, Sister Pauline. Napakaganda nitong aking naibigay sa akin. Thank you, Lord. Parang may intimate talaga yung pagkakasagot sa'yo ni Lord sa mga meron pa ba kayo susunod? Ang susunod natin magpaputoo, isa nating kapatid din na pinagpala ng Lord, si Sister Alice. Sister Alice Daniela. Lord, magpapala! Magandang hapon po sa ating lahat. Totoo ko lang po yung binigay sa akin ng Jubilee Cruise ng Hamalan. Kasi yung sabi ko, try dito ano tayo ng hapon. Pumunta, madali kasi ako lang, ano ko ng tubig, init, tapos nilagay mo na alam din mo, alam ko ang aking kawalan. Yan ang ano, napasok sa tubig. Tapos na siya nalangnos. Sabi ng anak ko, "Pangin, mama, paano yan? Tutubo yan." Sabi ko, ay wala akong magagawa. Nangyari na. Sabi ko, pupunta ako sa Marino kasi ngayon eh. Kaya nagmamadali ako. Sabi ko, huwag ka na
wala, parang wala lang nangyari. Eh, Wala nga, kailan wala sa init pa naman, nagkumukulo. Ayun, pag-alawa, yung ano naman, yung ako ko, Pwebes, na hindi ko nag-aapi. Kasi na-hospital. Nag-ano siya, nag-tubig, puro tubig, nanghila na sa gusto. Hindi na nga siya gusto kumikilos. Umiiyak na yung anak ko. Sabi ng asawa ko, dahil yung isang puro doktor, sabi ng anak ko, wala kaming pila pa, sabi ko, madali lang hinapan ng parang ng pila. Sige, dahil mo na yung bata, huwag ka na maghintay na maano pa yung bata. Ayun, dinala nila. Ano ang bilis ng paghina ng bata, siya ang bilis na gumaling. Ang bilis, para lang walang nangyari sa bata. Ngayon, bumalik na yung kanyang katawan, ang taba na rin siya ulit. Kaya, thank you Lord, sabi ko, hindi tayo pababayaan ni Lord, nandyan tayo kay Lord, kaya kung ano man ang ating hiningan, ibibigay niya, kahit wala tayong pira, darating ang pira sa atin, pambayad at ibigay, sabi nila, ako ginto, ginto, sabi ko, walang ginto ni Lord, basta siya ang mag-ano sa atin, mag-guide. Kaya thank you Lord, ngayon ang abuti na. Salamat Lord. ayan. Talagang napakabuti ni Lord. Walang mahirap na bagay naman kay Lord. Yun ang kagandahan nung lagi tayo nakakunik kay Lord eh. Yung sa lahat na mangyayari, kumain natin yung pagtawag kay Lord, mapaghingi ng tulong kay Lord, instantly, dumarating ang tulong. Hindi natin namamalayan. Kahit medyo may pag-aalala pa rin, pag nakita natin yung pagkilos ni Lord, nawawala ang ating mga alalahanin. Kaya lagi na tayo tumawag sa Kanya. Lagi na tayo, huwag tayong bibitaw sa Kanya. Kasi hindi pwede yung, ay huwag tayong ibig sabihin, huwag tayong humawag sa Kanya. Kundi magpahawak tayo sa Kanya. Kasi pag tayo humawak, pwede tayo makabitaw. Pero pag siya may hawak sa atin, hindi na tayo bibitawan. Unahin lagi ang Diyos. Kaya unahin ng Lord, hindi na natin yung mga doktor, pero mas dapat siya ang una. Put God first. Yes. Sunod. Sunod natin ang patotoo. Balik, gawain. Ang ating kapatid, Sister Sadie Garcia. Sarah Garcia. Bakit na bago balik ko yun? Pero naging ako na sa akin. Hindi ako nawala, andito lang ako. Magandang hapon sa inyo mga kapatid, magandang ating mahal na yawa. Nakabalik na. Apat na ba, no? Alam na ni Sister Lucy, tinawagan pa ako. Actually, magpapasalamat lang po ako kasi nung nakaraang September, nagpa-lab test ako kay blood chemo. Tapos test straight. Tapos nung nakuha ko yung resulta ko, as usual, negative lahat. Kaya yun, thank you Lord. Thank you. Pangalawa, yung pagbibigay sa akin na Lord ng magandang kalusugan, kalamatan natin sa lahat. Katatagan ng kalooban. Kasi kalakasan, kahit puyat, kahit maraming trabaho, andun pa rin yung kalakasan, nakakalusa ang laway siya kahit. Katatagan ng loob, kahit maraming problema tumarapin sa buhay ko, especially sa family ko, hindi kailangan kay Sister Lucy, di ba nagkaroon ako ng problema, nagsabi ko sa kanya, nagkumpay ako sa kanya. Alam mo ba nung nagsabi ako sa'yo ng problema ko, nanginginig na yung luha ko, kasi kulang pa talaga yun, hindi na ito na naituloy. Ayun nga, yung kahit maraming problema sa family, napapaglabanan ko sa tulong ng may kapal. Kasi di ba sabi nga natin, wag mangininawa, always pray lang, o sabi si Lord, kumbaga time will come. At dumating na yung pagkakataon na nakadala ko sa isang fellowship na ang topic is brokenness. So doon tumino sa isip ko yung forgive and forget. Then yung pagpapakumbaba. Di ba sabi ni Lord, ang nagpapakumbaba, tinataas ni Lord.